Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Our topic, saan kayo dito? Or ano ang goal ninyo sa health? Strict, moderate, or liberal low carb? Uy, may bago yata, no? Yes, no? If you have health condition, I strongly advise you to do the strict low carb. If you have health conditions, yes, do the strict low carb. Now, if you have something like hindi kaya or gusto niyo merong lose pa rin ng weight, tapos may konting improvement, no, ng health, do the moderate low carb. And now, if you want to maintain your health or your weight, you can do the liberal. Okay? Before I continue or before I discuss this, please share this live dun sa mga kilala nyo, mga naglo-low carb, dun sa mga gustong mag-low carb, and of course, dun sa mga kilala nyo may mga health condition na gusto nyo matulungan sila mag-improve. And kung may kilala kayong mga kaibigan, kamag-anak, na padami ng padami ang mga medication nila, padami ng padami na hindi nag-i-improve ang kanilang health condition like yung diabetes, kahit na anong inom nila ng gamot, still nag-worsen ang kanilang health condition. Please share this, okay? Okay, when you do the strict low carb, do tayo sa strict, you need 20 grams or less of carbohydrates. So talagang tinatanggal natin ang rice, ang bread, no? Ang pasta, noodles. Naku, yan yung mga favorite natin. Did you know, no? Favorite ko noon, palabok. Ang sarap niyan. But ever since nag-low carb po ako, no more pansit or palabok. Okay? It's hard, yes. Mahirap siya. But then again, if you want to improve your health, ang dami-dami na akong na-monitor, no? Daily monitoring. Nag-i-improve ang kanilang health condition. Natatanggalan ng mga maintenance at yung dekada or so many years na palaging in pain, so many years na taking medication, unti-unti nawawala ang mga pain, nababawasan ang mga maintenance. And take note, mas energetic. Okay? Pero tandaan natin, no? We are a low carber, hindi po tayo immortal. So, hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo nagkakasakit. Kaya nga, dun sa mga underweight na naglo-low carb, please consult, ayusin natin yan. Kasi, pagka bumababa ang inyong timbang, bumabagsak po ang immune system natin. Okay? Mas prone tayong magkasakit. So, low carber tayo, hindi tayo immortal. And besides, kahit na naglo-low carb tayo, nagkakasakit pa rin tayo. Okay? So, to those who have health condition, you need to do strict low carb. Magpa-guide po kayo or consult. Malay nyo, ngayon na yung eto na yung panahon na you take charge of your health. Okay? Kung ang yung health ninyo hindi nag-i-improve, aba, may something. Kung ang health ninyo, no, yung health condition ninyo, kahit na anong inom ninyo ng medication, hindi nag-i-improve, may something. Baka kailangan nyo na mag-low carb. Okay? Consult, and malay nyo, sa isang consultation na address lahat ng mga health conditions ninyo. Okay? Okay. Pagdating naman sa moderate low carb. Okay. Ang moderate low carb, you can consume 50 grams, no, carbohydrates. So, sa akin, you can have 1 cup of rice a day.
dun sa mga hindi kaya, no? Kadalasan, no, may mga patients akong minomonitor, 70 years old and above, no? Nagmo-moderate low carb sila. Diabetic to, ha? 74, 72, diabetic, merong medication, no? And nag-i-insulin yung iba. Nung minomonitor ko, kahit moderate low carb, yes, bumababa din po ang sugar. Okay? So, ang moderate, 1 cup of rice per day. Kaya, pwede pa rin na mag-improve. Although matagal. It took us, I think, 3 weeks from 200 na sugar down to 140, 130. May minsan-minsan, nagna-90 or 100. Pero hindi pa yung stabilized na dire-diretso na less than 100 ang kanyang sugar. Pero merong improvement. Okay? Kaya nga, sa moderate, no, you can lower or you can lose weight. May konting metabolic healing, pero mas maganda pa rin ang strict low carb for metabolic healing. Okay? So kung hindi kaya, try natin yung moderate low carb. And now, usually, no, pagka mga elderly patient, I always do the liberal low carb first. Observe ko muna kung kaya, lessen natin yung mga carbohydrates. So yung liberal low carb, you can have a maximum of 2 cups of rice. Basta wala na tong bread, pasta, noodles, sugar, mga processed food, mga kakanin. Yan yung mga hilig ng mga elderly people mga lolo't lola natin. Mahilig sa mga kakanin. Okay? So, they can do the liberal low carb. 2 cups maximum. Okay? Then, observe. Kung kaya naman nilang malesen pa yan, from 1 cup, from 2 cups to 1 cup, aba, much better. Kasi meron ako isang patient, 74 years old, no, female, although dalawa sila mag-asawa, husband and wife. 72 yung husband, 74 naman yung wife. Okay? Nag-i-insulin, may medication, sabi ko, liberal. But then, kinausap ako, sabi ko, Doc, total nakamonitor ka naman sa akin. Pwede bang mag-strict low carb ako? Okay, sure. Kasi nakamonitor naman talaga ako. Then, gusto niya talaga matanggal ang insulin, matanggal ang oral medication, and sinunod ko siya. So, strict low carb kami, and within 2 months, off with insulin and off with oral medication. 2 months yun, ha. Tuwang-tuwa siya. The husband, palaging nasa labas, wala akong binago sa kanyang medication. Then, after 3 months follow-up, maganda pa rin ang laboratory ni mother, pero yung kanyang husband, naging kidney disease na. After 3 months, mataas na yung creatinine. So, in-enroll niya ulit, then tinuruan namin how to do the strict low carb. So, pag kami mga health condition talaga, need nyo talaga mag-strict low carb. Yes, I know, yung mga favorite natin, no? Mga bread, pasta, yan, yung mga favorite natin. Doc, hindi ako nagra-rice. Bakit mataas pa rin ang aking sugar? Okay, when I asked him, no, bakit mataas pa rin ang sugar? Tinanong ko, kumakain ho ba kayo ng kamote? Kumakain ho ba kayo ng mga tawag dito, yung mga banana Q? Yes, kumakain. Ang thinking nila, when they eat sugar, yung mga matatamis, no, tataas ang sugar. Pag hindi sila kumain ng matatamis, hindi tataas ang sugar. Pero nagtataka sila bakit tumataas pa rin. So, kamote, yes, it will increase your sugar. Okay? Rice, yes. Pansit, pasta, nagtataas po yan ng sugar. And even the sweetener. Okay? If you are diabetic and if you have fatty liver, tinatanggal ko po ang mga sweetener. Kahit natural sweetener po yan. Erythritol,
stevia, kahit monk fruit, tinatanggal po natin yan. Okay? Ang mahalaga, ito yung mga choices na pwede nyong i-grab. Okay? Mas madali ang liberal? Yes. Mas madali ang moderate? Yes din. Compared dun sa strict low carb. Kaya, kung meron po na mga kamag-anak kayo sa inyo na, walang rice? Pwede ninyong isuggest ang moderate low carb, liberal low carb, as long as no more bread, pasta, noodles, processed food, sugar drink. Pwede na tayo doon. So you can take charge of your health and observe. Pansinin ninyo. Mapapansin talaga ninyo na in 2 weeks time, 3 weeks time, or 1 month, you will improve your health. Mas energetic, no? At malay nyo, mabawasan kayo or matanggalan kayo ng maintenance. Kasi, when you change your lifestyle, definitely mag-i-improve ang health. When you choose healthy foods, no? Non-inflammatory foods, mag-i-improve ang health ninyo. And eventually, hindi nyo na kailanganin ang maintenance. So, improve your health. There are choices. Kung kaya nyo mag-strict, go. Kung hindi kaya, there are 2 choices pa. You can do the moderate, you can do the liberal. Kaya, sa liberal, yan, maintenance na yan. Kaya pagka mga walang health condition, you can do the liberal. Pwede naman. Okay? You can do the moderate. Yes, you can. Okay? Kaya doon sa mga underweight, tapos hindi naman diabetic, ayan, pinagliliberal ko yan. Or pinagmo-moderate ko. With, syempre, accompanying with lifting exercises, i-limit natin muna yung cardio. Well, 30 minutes maximum na yon. Huwag masyadong mahaba because lalo kayong papayat. Okay? Kaya, lahat ng to, doing strict low carb, moderate low carb, liberal low carb, these are dependent dun sa goals ninyo. Kung ano yung goals ninyo, mamili na po kayo dyan. Kaya, importante, start na natin. Minsan may magsasabi sa akin, Dok, pwede ba ako next week na mag-start? Kaka-grocery ko lang. Okay? When you have health condition, wala nang ifs and buts. Start na natin. Alam nyo, pagka nakakita ako ng mataas na sugar, mas takot ako dun kaysa mataas na cholesterol. Why? Mas marami pong complication ang uncontrolled sugar compared doon sa mataas na cholesterol. As long as your triglycerides are normal, HDL is elevated. Mas takot pa ako sa sugar na yun. Kaya, kung gusto inyo na ma-address ang inyong diabetes, ang inyong mga health condition, mga PCOS, gouty arthritis, lalo na sa mga nag-i-insulin, if you want to, yes, decrease the units hanggang sa matanggal natin ang insulin, possible po. I've been seeing patient improving their health. Take note ha, doon sa mga first-timer, sinabihan kayong ang taas ng sugar. First time ha, nagpalab kayo, first time. 300, 400 ang sugar ninyo, do the strict low carb. Kahit wala pang iinumin na gamot. Okay sa akin yan. Walang inumin gamot, do strict low carb. After 2 months or 3 months, repeat your laboratory. Ang laki ng improvement. I'm having patient consulting me, 3 months apart ang laboratory. Ang ganda. From 500 na sugar down to 170. Imagine nyo yan. Sabi niya, Dok, hindi ko ininom yung mga gamot ko sa sugar. Okay. Ang ganda ng improvement for 3 months, 500 ang sugar,
down to 172. Still elevated, but from 500, napakaganda ng improvement din. No need for medication. Continue your lifestyle. Continue eating non-inflammatory foods. And after 3 months, normal sigurado na yan. Okay? Not needing medication. Aba, nakakatuwa yun ha. Hindi ka nagmastos, inayos mo lang yung kinakain mo, nakatipid ka pa. Kasi pagka nag-strict low carb kayo, ba, imagine mo twice a day kakain. Yes, sa umpisa, 3 times a day or pwede rin 4 times a day basta gutom. If hungry, eat. Stop when full. You need to chew your food 20 times or more before swallowing. Okay? Para na akong sirang plaka, pero yes, I will do it always, telling you this and that, kasi health is important. Aba, malaki yata matitipid ninyo. Wala kayong maintenance, walang gastos. Walang maintenance, tipid. Ang pera, pwede nyong gastusin sa pinaka-importanteng gagastusin para sa inyo. Ano yun? Pagkain. Okay? So, ang dami nyong masisave. I have patient, no? Sinabi niya sa akin, Doc, 80,000 a month ang aking ginagastos sa maintenance. Nung nag-low carb ako, down to 2 medication or 3 medication. Aba, ang laki nun ha. Siguro gumagastos na lang siya mga 2 to 3, 4,000 a month. So, why not start now? Hindi pa huli ang lahat. Pagka nakakita ako na mataas ang sugar, nakakatakot yan. Yung mga complication ng diabetes, stroke, heart attack. Pagka na-acquire nyo ito, pumasok na sa buhay nyo ito, sunod-sunod na gastos na yan. Therapy, mga maintenance, no? And, ma-ICU, ang laki ng gagastosin nyo dyan. Kaya nga, pagka nakakita kayo ng napakataas na sugar, you need to decide. Huwag nyo nang isipin, may gamot naman. Never na isipin nyo na yan, na may gamot naman. No. Start now, eat real foods, stop eating mga junk or processed food. And then, you can take control of your health ulit. Okay? Mahirap, yes, sa mga diabetic. Why? Ang tawag ko sa kanila, mga addict. Addict sa sugar. So, pagka sinabing addict sa sugar, kahit sabihin mo masama na itong kumain ng ganito, delikado, mataas ang sugar mo, you need to change your lifestyle. Oo lang yan. Yes, doc. Yes, doc. Yes, doc. Kaso pagka nakakita ng mga temptations, parang silang si Ebat Adan. Temptation, kakainin yung mga hindi dapat na kakainin. And syempre, magigilty, ayun, kakain pa rin. Kahit na anong guilt yan, if you are addicted to sugar, hindi mo mahihindian. Paano mo mahihindian? Cut the root problem or the root cause. Paano yung cut? Talagang totally tanggalin na natin ang mga sugar food, sugar drinks, mga processed, mga high carbs, mga ultra processed, and mga refined carbohydrates. Tanggalin na natin. And then, eventually, it will address your diabetes or your health condition. Okay? Nakakatuwa. Padami na nakakaalam sa low carb. Padami na rin ang mga walang alam sa low carb and yet gusto nilang i-try. Why? Kasi nakakakita sila ng mga improvement, health improvement, and gusto rin nila. Siyempre, sino bang tao na hindi magustuhan na walang sakit? Diba? Napakamahal kayo magkasakit. Diba? And kung sakali ang mga kamag-anak ninyo, hirap na hirap gumalaw, hirap na palagi na nakaupo, nung nag-low carb,
Iba yung energy na binibigay. Because, kinukuha ninyo ang energy sa fats. Kaya pagka ginawa nyo strict low carb, yan na ang ketosis. Pagka moderate, no? Pwede pa, pero syempre, pagdating sa liberal, walang ketosis dyan. Okay? So, if you want to have a nutritional ketosis, do the strict low carb. And eventually, matutuwa kayo sa magiging kalalabasan. Ang dami na akong mga patient bumabalik sa akin, nag-follow up from 90 kg, from 89 kg, down to 70, 60, normal weight, malapit na. Sabi ko sa kanila, malayo pa yan, pero malapit na. At least, marami na nakakakitaan ng improvement sa kanila. Hindi lang yung weight ang nag-improve, pati yung metabolic health nila. Na-address yung puro pula. Sabi nga, kanina, puro pula daw. Dati, Dok, last 3 months ago, puro pula yan. Andito ako ngayon, Dok. 70, ito, 5'11", tangkad. Dok, puro pula. Ngayon, ang ganda na. Yung CREA niya, malapit na sa normal. 1.2 ang normal siya, 1.22. Yung previous niya, nasa 1.67. Okay? Ngayon, nag-i-improve. Changing lifestyle, changing what he eats. No? Hindi na nagpupuyat. Yan. So, if you want to learn more about the strict, the moderate, the liberal, low carb, consult and i-guide namin kayo. Mahirap, pero kung gusto niyo maggumaling, gagawin ninyo. Okay?